Praise God. At purihin po ang Panginoon sa patuloy pong kagalingan na pinagkakaloob niya sa inyo pong lingkod. At hari nawa pong magtuloy-tuloy ito. Ang last hormonal injection ko po ay naka-schedule ng November 8. At pagkatapos noon, hopefully, ma-declare nila ako na cancer-free. Okay, ang ating pong pag-aaralan ngayon, actually parang ripaso lang ito dahil bits and pieces nito narinig nyo na sa iba't ibang pag-aaral po natin. Gusto ko lang i-consolidate para sa ganun po maging malinaw sa atin ang ating pinaniniwalaan at kung ano yun dapat nating iwasan naman na false gospel. Now, nagkaroon po ng shift ng focus sa Christian Church. And this has taken a long time and unnoticeable po to many Christians, unnoticeable. Of course, there has always been a few, yung tinatawag ng wala nakasulatan na remnant of His people, na dala-dala nila ang tunay na ebanghelyo, ang pangunawa sa tunay na ebanghelyo. But then they were so minority that they hid themselves from the big church. Ito yung mga persecuted na mga saints ng Diyos. They kept alive the true gospel of Jesus Christ. Samantalang yung pong malaking church ay tumalikod sa ating Panginoon. At sa umaga pong ito, unawain natin kung ano yung pagtalikod na ginawa ng church. So pag-aaralan po natin yung una, yung original focus ng church. Original message kung saan nag-focus ang mga apostles at yung unang mga believers po, yung first century church. And then, pag-aaralan din natin na the apostasy of the church was actually prophesied by the Apostle Paul. And then, titingnan natin sa history na nagkaroon ng refocusing uli sa gospel noong 16th century. But then, after the passing away of the reformers, ganun din naman ang nangyari. After the apostles passed away, nag-drift na naman yung focus ng church. At sa panahon po natin ngayon, we see that the focus of the church has drifted away from the original focus and message of the church. And then, makikita natin na sa panahon natin ngayon, meron po talagang pangangailangan na ma-refocus ang spiritual eyes ng church sa tunay pong ebanghelyo ng ating Panginoon. Okay, now, umpisa natin yung kasaysayan. Parang ang mag-history lang tayo muna ngayon. Nagumpisa ang Christian Church sa resurrection o sa Pentecost pagkatapos ng resurrection ni Jesus Christ. Okay? Remember, the church started with about 120 believers gathered together in what they call as the upper room. Yung pangalan na upper room nga, ginamit na ng local church. Meron pong church na ang tawag ay upper room. Right? And I really just wish that the same focus on the gospel
ay nasa focus din ng upper room ngayon. Okay? Because I'm sure that in the first upper room experience recorded in the book of Acts, na yung kanila pong focus sa tunay na mensahe ay tama. Nagsimula po talaga sila sa tamang focus. At ito ay yung tinatawag nating ebanghelyo, ang buhay, yung perfect life ni Jesus Christ, yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay para po sa kaligtasan ng tao. At ang sabi po sa atin, this was attended with great power dahil sa pagbuhos ng Diyos sa kanila ng kanyang banal na Espiritu. Now, in order for us to establish na itong focus nilang ito talaga ang focus. Kasi pag binasa niyo po yung Book of Acts, which is the record of the first 30 to 35 years of the Christian church, pag binasa niyo yun, sa dami po ng information na yun, na makikita niyo doon, malamang na hindi niyo makita kung ano yung focus. Right? Pero hindi naman po mahirap hanapin kung ano yung focus. Kaya lang po, it's the nature of man na nasa-sidetrack ka kaagad sa mga spectacular na bagay. Kaya nawawala yung focus mo dun sa main message. Kaya halimbawa, marami pong sidetrack sa speaking in tongues. Okay? Maraming na sidetrack sa miracle, signs, and wonder. Yun ang nakita nila nandun sa Book of Acts Right? Pero ang na-miss nila, ito. Yung focus ng church ang na-miss nila. Nakakalungkot, pero it's the reality of the church today. At dahil po napakahalaga kung na hindi natin ma-miss ang focus, we will read a few passages here para malaman po natin na tama ang pangunawa natin sa focus ng original na apostolic church. At sabi po rito, God has raised this Jesus to life and we are all witnesses of the fact. You, the Jews, killed the author of life, but God raised him from the dead. We are all witnesses of this. With great power, the apostles continue to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and much grace was upon them all. Makikita ninyo, nakakalat itong mga passages na ito sa Book of Acts. Acts 2, Acts 3, Acts 4, ngayon, sa Acts 5, and the God of our fathers raised Jesus from the dead. We are all witnesses of these things. And so is the Holy Spirit. Yan. At kung itutuloy pa natin, yung pangalawang sermon ni Peter, we are witnesses of everything he did in the country of the Jews and in Jerusalem. They killed him, that's the Jews, with the help of the Roman soldiers. They killed him by hanging him on a tree, but God raised him from the dead on the third day and caused him to be seen. At pagdating dito sa Acts 13, ganun pa rin. But God raised him from the dead, and for many days he was seen by those who traveled with him from Galilee to Jerusalem. They are now his witnesses to the people. At itong Johnny come lately na Apostle Paul, may kasabihan nga Pilipino huling kabit daw mano sa guhit. Alam niyo na, natatandaan yung laro ng mga bata. Yung maglalagay ng guhit na ganyan, palapitan. Yung naalala ko, nung naglalaro kami noon, yung 1 centavo, pagkalaki-laki.
Malaki yung 1 centavo. Yun ang ginagamit naming bato. Palapitan doon. Ngayon, kahit na merong malapit, kahit na nakadikit pa nga doon sa guhit, yung huling didikit doon sa guhit, yun pa rin ang mano. Kaya, huling kabit daw, huling kabit sa guhit, kwan pa rin, panalo pa rin. Ganun ito si Apostle Paul eh. Right? Kahit na siya yung huli, na parang humabol na lang sa biyahe, siya pa rin ang kwan. Naging maraming sinulat sa New Testament. Almost half of the 27 books of the New Testament was written by the Apostle Paul. Eto kang kanya pong kwan. Yung Book of Acts, nagtatapos po sa istorya ni Apostle Paul. Okay? Ang sabi dito ni Apostle Paul, "And now I stand and am judged for the hope of the promise made of God unto our fathers, unto which promise our 12 tribes, instantly serving God day and night, hope to come." So narito yung pinangako ng Diyos, yung Messiah nila, na hinintay-hintay nung 12 tribes, day and night. Day and night, hinihintay nila. Ito yung nabuo sa Israel na tinatawag na the hope of Israel. Ngayon, ang sabi niya, "For which hope's sake, King Agrippa, I am now accused of the Jews. Why should it be thought a thing incredible with you, that God should raise the dead?" So, resurrection pa rin ang daladala ni Apostle Paul hanggang sa dulo ng Book of Acts. Of course, ang daladala niya talaga yung gospel ng ating Panginoon Jesucristo. Yung pinaka-climax ng gospel ay yung resurrection ni Jesus Christ. Okay? Kasi life, death, and resurrection para sa salvation natin, of the three, yung life, death, resurrection, of the three, yun lamang pong resurrection ang unnatural. Diba? Natural yung nabubuhay ang tao. Natural din yung namamatay. Pero hindi natural yung nabubuhay yung patay. Pagka ang patay nabuhay, maraming magtatakbuhan. Dahil hindi nga natural hindi yun natural. But then, the resurrection of Jesus Christ, kung talaga, it has been proven. Not only by the witnesses who saw Him after His resurrection, kundi po pati yung mga lawyers and judges and prosecutors na dati mga atheists, kagaya ni Lee Strobel, right? Inimbestigahan po nila yung New Testament record. Lee Strobel set out 2 years of his career to prove that Jesus Christ was just a myth. At lalo po niyang i-disprove dahil nga unnatural, Jesus Christ did not rise from the dead. Yun ang talagang purpose niya. Kaya siya nag-project na imbestigahan ang New Testament. But after 2 years of investigation, napatunayan niya na yung evidences na nasa Bible mismo, ginamit niya yung principles ng investigative journalism. And at the end of 2 years of investigation, he was fully convinced na beyond doubt, Jesus Christ rose from the dead.
At hindi lang naman po siya. Ilan na rin yung nabasa ko na mga talaga, mga batikang mga lawyers. Mahusay sa investigation. Investigahan nila ang New Testament document, yung mga witnesses, yung kanilang mga accounts, inusisa nila talaga, yung parang mga affidavits ba? Pagka may mga witnesses, may sworn affidavits yan eh. Tapos, yung affidavit na sworn, na may copy yung mga yung defense, pati yung prosecutor, may kopya sila. Yun ang nila, yun ang kanilang isa sa ilalim ng investigasyon. Okay? At napatunayan po nila beyond reasonable doubt na totoo ang resurrection ng ating Panginoon. Though it was unnatural for man to rise from the dead, pero yung evidences convinced them that it was true. So yan po ang focus ng message ng unang mga Kristiyano, ng unang church. Yung tinatawag na Apostolic Church, tinatawag ding Early Church. Yan po ang focus ng church sa una pong siglo ng Christianity, sa first century. From 31 AD hanggang sa mamatay po ang last apostle, si Apostle John. That's around 100 AD. So, from this, titingnan po natin ang shift na nangyari sa focus ng church. And before going further, let's bow our heads in prayer. Loving Father in heaven, we thank you so much for gathering us once again, that we may learn more of your Son, Jesus Christ, and be more established in our faith. Panginoon, pagpalain niyo po ang pag-aaral namin ito. Tulad ng inyong ipinangako, ibalik niyo po sa aming memory ang mga bagay na napag-aralan namin tungkol dito, Panginoon, upang sa gayon ay lalo po naming maunawaan ang aming pag-aaral ngayon. Ingatan niyo po kami sa kapayapaan, O Diyos, at patuloy ipagpatawad ang aming mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So alam na natin yung kung ano yung original na focus. Now, the apostasy of the church was prophesied by the Apostle John in 2 Thessalonians chapter 2. Now, ang background nito, ganito. Si Jesus Christ mismo, nangako na babalik siyang muli. And then He described the way He would return to this earth. Kung paano siya dumating, nakita siya, at nung bumalik siya sa langit, nakita siya ng mga witnesses niya. Ganon din siya darating. Unexpectedly, suddenly, but visibly. At yan ay inilarawan po ng ating Panginoon mismo sa Matthew 24 at 25. Matthew chapters 24 and 25. So ngayon, excited yung mga Kristiyano. Lalo na po yung siyempre, magiging excited ka. Halimbawa, hindi mo nakita si Jesus Christ. Tapos, nakarinig ka ng balita tungkol sa Kanya. At nangako siya na darating na muli. Siyempre, excited kang makita. Sinong hindi excited makita si Jesus Christ dito? Ha? Ako, excited ako. Bruin mo, you spend so many years of your life, para pag-aralan yung buhay niya. Pag hindi ka naman naging excited na makita siya, ewan ko na lang. You must have been lured by the dazzle of this world kung hindi ka magiging excited.
Pero kung talaga na pag-aralan mo siya, and then sinampalatayanan mo yung nalaman mo tungkol sa kanya, as the scriptures have said, magiging excited ka talaga. And nothing sa mundong ito ang makakadistract sa'yo sa desire na makita siya. So ngayon, excited yung mga Kristiyano. Nangaral si Paul sa Thessalonica, excited sila. Sa excitement po nila, iniwan na nila yung mga trabaho nila. Kasi ang pakiramdam nila, darating na si Jesus Christ. And the Apostle Paul had to write 2 letters to them. Sinabi niya, tayo muna, kung hindi kayo magtatrabaho, if you will not work, neither shall you eat. Okay. So, yung mga una nating mga kapatid na gusto nang makita si Jesus Christ, balik uli sila sa farm nila, balik sila uli doon sa mga kawan nila. Kasi kinurek ni Apostle Paul yung kanilang sobrang excitement na dumating si Jesus, na darating na si Jesus Christ. So sinulat ni Apostle Paul, ang sabi dito, huwag kayong maniniwala kahit na sabihin nila na sabi ng mga Apostle Paul, sabi ni Apostle Paul, dumating na si Jesus Christ. Huwag kayong maniniwala. Sabi niya. Huwag rin kayong maniniwala kung sasabihin nilang a few more days or months, darating na ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi, alam niyo mga kapatid, yung date setting sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, nagmula pa nung panahon ng mga apostles yan. Akala nyo, nag-umpisa lang dito sa later Christian history? No. Talagang ang dami na pong nag-date set o nag-set ng date sa second coming ni Jesus Christ. But only to be disappointed. Alright? Kaya ngayon, ang sabi ni Apostle Paul dito, ang sabi niya, sabi po niya diyan, let no one deceive you by any means. For that day, yung second coming po yan, yung that day. For that day will not come unless the falling away comes first. So magkakaroon ng falling away. And this falling away is falling away of the church. Actually, ito. Falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition. Dalawa lang po ang tinukoy sa banal na kasulatan na son of perdition. Si Judas at saka si itong son of perdition na sinasabi dito sa Thessalonians. Tingnan niyo po ito. Who opposes and exalts himself above all that is called God or what is worshipped, so that he sits as God in the temple of God. Now, medyo magkakaroon tayo ng kwan dito. Unawain natin kung ano yung ibang mga words na maaaring malito tayo rito dahil pagka sinabing the temple of God, he sits in the temple of God, sabi nila, magkakaroon pa ng third temple daw sa Jerusalem. At dun daw, itong Antichrist na ito, dun siya uupo. Ito sa panahon na ni Apostle Paul ito. Right? And the same Apostle Paul says, somewhere in Corinthians, you are the temple of God. Meaning, yung pong mga believers, sila ang templo ng Diyos. Sila ang pinanahanan ng Diyos. So this is speaking about the church, okay? Which is the temple of God. Sa panahon na sinulat ito ni Apostle Paul. So ngayon, ibig sabihin, sa church, manggagaling ito. Sa church. And he will show himself
like he was God. At talagang nangyari naman po ito. Right? Pagka tinignan natin yung history, nangyari po talaga ito. At sabi rito, do you not remember that when I was still with you, I told you these things? And now you know what is restraining, that He may be revealed in His own time. For the mystery of lawlessness is already at work. Sa panahon ni Apostle Paul, at work na. Nandito na yung mga magkukurap ng gospel. In fact, isa yan sa mga problema ni Apostle Paul dahil panahon pa niya, hindi pa namamatay yung mga apostles, kinukurap na yung gospel. Sabi niya rito, for the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. Yung nagre-restrain dito, yung Holy Spirit. Until the Holy Spirit is taken away from the church. Ibig sabihin, from the majority of the members of the church. When the Holy Spirit is taken away, then itong kwa na ito, lalabas na. And when the lawless one will be revealed, whom the Lord and then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of His mouth and destroy with the brightness of His coming. Ngayon, tingnan yung mabuti. Itong falling away na ito, itong tinutukoy na, actually, this is a system, right? A false system of religion. Ito ay mananatili hanggang sa second coming. Si Jesus Christ ang pupuksa nito sa second coming. Hindi pa dumating si Jesus Christ. Ang ibig sabihin nito, at work itong system na ito ngayon. From that time on, pagka nag-apostatize ito, right? Pagka nagkaroon ng falling away, yung great apostasy, hanggang sa second coming ni Jesus Christ, ito pa rin ang nag-iisang system ng religion, ang mamamayagpag sa mundo. Now, you will remember, when we had a seminar on the book of Revelation, at natatanda ninyo kung sino ito, kung anong sistema ito. Okay? Ngayon, so yan po, malinaw na hindi raw darating si Jesus Christ hanggat hindi nagkakaroon muna ng falling away ang church dahil itong man of sin na ito o son of perdition, man of lawlessness, ito po ay nasa church at nakaupo sa church. Ibig sabihin part siya ng church. Now, slowly and imperceptibly, the focus of the church was moved from the gospel of Christ to the transformed life of the believer. Nag-umpisa po yan, basta nung mamatay na yung mga apostles, medyo umarangkada, although pa rin, mabagal, imperceptible, right? Pero nag-umpisa yan, buhay pa yung mga apostles. Nung mamatay na yung mga apostles, wala nang mag-check dyan. Kaya medyo bumilis. So that after 4 centuries of the Christian church, nabuo na po itong falling away na ito. The falling away was completed when the Roman Empire embraced the false Christianity as the religion of the Roman Empire. Yung tinatawag nating Roman Catholic Church. Although at that time, hindi pa siya tinatawag na Roman Catholic Church. Okay? At that time. Kasi later on pa,
tinawag na Roman Catholic Church to distinguish it from the other churches that claim to be Catholic. Halimbawa, yung Eastern Church, Catholic din ang kanila, ang claim nila. And there are other major churches na kiniklaim din nila na sila ang Catholic Church. Ang ibig kasi sabihin ng Catholic Church, universal church. Right? Universal ang ibig sabihin ng Catholic. So, may mga churches na major na churches na nag-claim na universal sila. In order to identify itong particular na church na ito, idinugtong nila yung pangalang Roman Catholic Church. Ito po yung church na nanggaling doon sa Roman Church na sinulatan ni Apostle Paul. Okay? Meron si Apostle Paul na letter, his letter to the Roman Church. Kaya meron tayong Book of Romans. Okay? Yung church pong yun, doon galing itong Roman Catholic Church. Kaya kiniklaim nila na Roman sila. Okay? In order to distinguish themselves from the other Christian churches na claim na Catholic din sila. Okay, so ang shift po, yung focus ng mga apostles, ang gospel, the life, death, and resurrection of Jesus Christ for the salvation of mankind, with emphasis on the resurrection of Jesus Christ, being the natural event in the Christ event. At saka yun po yung capstone ng gospel. And sometimes, si Apostle Paul, pagka tinutukoy niya yung gospel, kuminsan binabanggit niya lang isa sa mga events. Right? Like for instance, the cross. Okay? Pag sinabi niya the cross, of course, hindi lang yung cross. Kasama na yung life nung ipinako sa cross at namatay, at kasama na yung resurrection. And sometimes, he uses resurrection only. Sabi niya, Christ risen from the dead, this is my gospel. Hindi naman ibig sabihin, dinidiscredit na niya yung life, death ni Jesus Christ. Okay? Any of these three, life, death, and resurrection, ni Jesus Christ, alinman ang banggitin ni Paul dito, he means the whole. Okay? Itong buong gospel. Minsan kasi may mga Kristiyanong nagtatalo eh. Anong gospel ni Paul? Ang sabi rito, ang linaw-linaw nito, Christ risen from the dead, this is my gospel. Oh, yan lang ang gospel ni Paul. No, ang sabi rito, I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Oh, crucifixion ang one. Ang gospel ni Jesus. Para bang yung four men of Hindustan, blind man of Hindustan. Pinagtatalunan nila kasi popular sa sa India yung elephant. Kaya lang dahil born blind sila, pinagtatalunan nila kung anong itsura ng elephant. Napag-alaman nila may elepanting dumating dun sa area nila. Siguro may circus. So, ang ginawa nitong isa-isa, kakapain nila. Kaya lang, iba-ibang parte ng elephant ang nakapa nung apat. Kaya nagtatalo sila. Dahil, sabi nung isa, alam ko na ang elepante. Nakapa niya, nung nakahiga yung likod yung sabi niya, para palang malapad na pader ang elepante. Yung isa naman, hipo naman niya yung tenga. Mali yung isa. Para palang malaking kawa. ang elephant. Yung pangatlo, ang nahipo naman yan, nakatayo yung elepante, nahipo niya yung legs. Parehong mali. Malaki palang poste ang elepante. Yung pang-apat, ang naman niya, nahipo niya yung trunk ng elephant.
Paghipo yun. Ba, para palang trumpet ito. Alam niyo yung hinihipa na, sabi niya, mali silang tatlo. Sabi. At kung minsan, ganyan ang mga Kristiyano eh. Right? Pag nakabasa rito, hindi, mali siya. Samantalang meron ding nabasa na ganun. Ha? So, mabuti na yung nakakaintindihan tayo. Alin man ang tukuyin ni Apostle Paul dito, sabihin man niya sa Romans, we are saved by His life. Ang sabi niya, hindi ibig sabihin, hindi kasama yung death at saka resurrection. Right? Nung sabihin niyang the cross, o kaya crucified, hindi ibig sabihin, hindi kasama yung life at saka yung resurrection. At pag sinabi niya resurrection, this is my gospel, hindi ibig sabihin, pinwera niya yung life and death ni Jesus Christ. Okay? Isa lang ang banggitin mo doon, alam mo na, dahil kwan yan buo yan right? Whichever part of the whole you mention, you refer to the whole. Okay. So yan po ang focus ng Christian Church. Kaya lang po, eto na. As time went on, itong mga theologians ng mga nag-umpisa sa mga tinatawag nilang Latin fathers. Tapos yung mga nauna pala yung Greek fathers. Okay? Kasi una yung mga yung mga kasama na yung mga apostles. Pagka nangangaral sila, ang ginagamit po nilang language ay Greek. Okay? Yung kasi ang international language noon. Kaya itong mga apostles, kahit na nung magsulat sila, Greek ang ginamit nila. Hindi Hebrew. Dahil for greater or sabihin natin international consumption yung mga letters nila. Ngayon, itong mga Greek na pumalit, Greek leaders o Greek-speaking leaders ng church ang pumalit. Nung umatay na yung siyempre, pinag-aaralan din na yung scriptures sa pag-aaral ng sarili. Na unti-unti na divert yung kanilang focus sa gospel ni Jesus Christ at napunta doon sa benefit po ng pananampalataya ng believer doon sa gospel ni Jesus Christ. Ano yung mga benefits? Yung transformation na nakikita sa buhay ng believer. Right? Nandyan yung nandyan yung new birth, nandyan yung pagpapakabanal. Okay? Nagiging obedient ang believer sa kalooban ng Diyos. So na-focus na doon. Unti-unti na-focus diyan. Hanggang sa mabuo yung kanilang paniniwala tungkol sa salvation. Yan. Ito po yung itong nasa kaliwa, ito yung mga apostles. Yan po yung kanilang focus. Right? For God so loved the world and that He gave His only begotten Son. So nagmula sa Diyos, ito yung tinatawag nating grace through Christ's life, death, and resurrection for man's salvation. Yan ang ipinangaral ng mga apostles. Na kapag ka sinampalatayanan mo, darating sa iyo ang salvation. Right? Imperceptibly at saka slowly over centuries, nabuo ang ng Roman Catholic Church. Nabuo nila ang kanilang doctrine ng salvation at ito po yun. Okay? God. Nag-umpisa sa God. Right? Yun daw sanctifying grace o yung nagpapabanal na biyaya ng Diyos ay ini-infuse sa tao. Ibig sabihin, ipinapasok sa tao, sa buhay ng tao. Sa pamamagitan ng baptism at saka ng mga sacraments. Okay? Tatanggapin mo yung sanctifying grace, mapapasayo, mapapasa katauhan mo. At yung sanctifying grace na yon, ang role ni Jesus Christ, siya ang bumili nun
Kasi hindi natin daw mabili dahil makasalanan tayo. And by His passion and death, Jesus Christ made sanctifying grace available to man. Okay? So, may infuse sa iyo yung sanctifying grace through baptism and the sacraments. Pagka nabinyagan ka, doon na po mag-uumpisang pumasok sa iyo ang tinatawag nilang nagpapabanal na biyaya ng Diyos. Right? Inaamin naman nila, sanctifying grace is a gift from God that makes the soul holy and pleasing to God. Ibig sabihin, man becomes pleasing to God through the working of the sanctifying grace in his soul. Nagiging pleasing siya sa Diyos. Nililinis daw ang tao sa loob sa kanyang kasalanan, and he appear pleasing to God. So, yan po yung grace, right? Na mula sa grace, kasama po yung gift ng faith. Kaya po, sa Roman Catholic tradition, nauna po yung infused grace through baptism, nauna yon. Regeneration, ibig sabihin ang baptism. Nauna yon kesa sa faith. Hindi ka raw magkakaroon ng faith unless the sanctifying grace of God is infused sa iyo. Yan. So, na-infuse, nagkaroon ka ng faith. Nung magkaroon ka ng faith, nagkaroon ka na ng good works. Ngayon, tatanggapin ka ng matwid ng Diyos. Dahil dun sa ginawa ng sanctifying grace sa buhay mo. Right? Sa Roman Catholic understanding, ang justification po ay pareho ng sanctification. Okay? Na tinatawag natin yung pagpapakabanal. At pagka nangyari na yan, save ka. So, ang tanong ngayon, saan ginagawa ang salvation ng tao? Sa tao mismo. Dito, ginawa ang salvation ng tao kay Jesus Christ. Nakita niyo yung shift? Hindi po yan, at the flick of a fingertip, na nangyari na lang na gano'n. No, this was over centuries of departing from the gospel of Jesus Christ. Slowly, imperceptibly. Isipin nyo, namatay si John, the Apostle, around 100 AD. Nabuo nila ang doctrine na ito around 538 AD. Ang tagal, di ba? Ang tagal. So, from fixing their eyes on Jesus, napunta ngayon sa believer ngayon. Sa believer na ginagawa ang kaligtasan, dito nangyayari. Hindi nangyari kay Jesus Christ. Ngayon, yan po yung tumalikod na talaga. Right? Ang pagtalikod actually nila ay sa doctrine ng salvation. Diyan sila talaga tumalikod. At kasama na siyempre yung iba't iba pa nilang daladalang impluensya ng pagan, ng mga pagans. Gaya ng idol worship, gaya ng repeated prayers. Po yan. Namana sa mga pagans na naging Kristiyano. Kasi ang na-convert sa Christianity, walang iba kundi si Emperor Constantine. Emperor siya ng Roman Empire. Siyempre, alam mo naman nung panahon ng pagka ang emperor ay pagano lahat ng niya, subjects niya. Naging Kristiyano. Siyempre ngayon, ikukan niya. Magkakaroon siya, kasi siyang gumagawa ng batas. Naging Kristiyano na ako. At yung Christianity, siya na ang official religion of the empire. Roman Empire. So, siyempre, you want to be,
at the grace of the emperor. Ang una pong na-convert, ang una po niyang kinonvert ay yung army niya. Siyempre, yun ang kanya eh. Nandun yung puwersa niya eh. Pinabinyagan lahat yung kanyang army. At dahil sa dami ng mga conversions, hindi na inilulubog ng pinasulong na lang talaga sa at sila na mismo nag-dip sa sa kanyang, siguro meron lang isang pandon, priest na, sige pag sinabi kong in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, dip kayo Ganun po. En masse talaga ang baptism. With the belief that, pagka nabinyagan ka na, nag-umpisa nang gumawa yung sanctifying grace sa buhay mo. And eventually, you will look pleasing to God in your own self, and then He will save you. Yan po. Okay? Eh, nung 16th century, imagine 5th century, hanggang 16th century, 1,000 years. Ito yung tinatawag nilang Dark Ages. Yung 1,000 years na reign ng Roman Empire over the known world at that time. So ngayon, for 1,000 years, meron pong sabihin natin darkness over the church, lalo na sa concept niya ng kung paano maligtas ang tao. Dumating yung pagkilos ng Diyos sa mga reformers. Kumilos ang Diyos, dumating ang Protestant Reformation ng 16th century. Halos magkasabay pa na na-discover ni Magellan yung Philippines. Kailan na-discover ni Magellan yung Philippines? 1521? Almost parehong timing, right? So ngayon, nagprotesta itong mga Protestant reformers. And because of the Reformation, nabago po ang takbo ng kasaysayan. Nabago. Talagang nabago. Dumating yung tinatawag nilang Renaissance. Kasi po, napakawalan yung sa tanikala ng religion, yung pag-iisip ng mga tao. Naging independent thinkers na sila. Right? Alam niyo po, pagka ginapos niyo yung isip ng tao, at pinaniniwala niyo sa tao, yun lang gusto niyong paniwalaan, hindi yan mag-iimbento. Kung ano lang yung sabihin mo sa kanya, okay. Kaya puro superstitious po yung mga tao nung panahon na yun. 1,000 years. Mga superstitions lang ang pinapakain sa kanila. Hindi nag-iisip. Pero nung dumating ang Reformation at na-rediscover ng mga reformers ang gospel ng ating Panginoon Jesus Cristo. That is why evangelical Christians believe that was a great moving of the Holy Spirit nung panahon ng Reformation. So, na-rediscover nila yung gospel ni Jesus Christ. Ito, na-rediscover nila. Hindi pala ito ang tunay na kaligtasan. Ito pala. So, nung ma-rediscover nila yon, nabago po ang takbo ng kasaysayan. Kung hindi kumilos ang Diyos sa buhay ng mga reformers na ito, baka hanggang ngayon, nasa Dark Ages pa tayo. At walang United States. Wala yung maraming countries ngayon. Kasi yung mga countries na yan po, lalo na yung United States, yan po yung mga pilgrims, mga Christians na pinersecute ng Roman Catholic Church sa Europe. Pinapatay sila, pinahunting sila,
Dahil nga, kinontra nila ito. At yun ang ipinangaral nila. At para maiwasan po nila yung persecution, naglayag po sila at na-discover nila yung tinatawag na New World nung panahon na yun. Okay? Yun ang naging United States of America. Ang United States of America po ay nabuo lamang noong 1776. Ilang years? Ilang centuries pa lang? 3 centuries pa lang. Kung walang Reformation, walang United States of America. Totoo. So, nabago talaga ang course ng history. Nabago. Dahil kung hindi nagkaroon ng Reformation, malamang na nasa Dark Ages pa rin tayo. At ang paniniwala natin ng kaligtasan ito. Right? Pero dahil laging merong naiiwang remnant ang Diyos, meron pong mga minority na na-retain nila yon over the centuries. Kaya lang persecuted sila. Hinahunting-hunting sila. Kaya patago sila. The church has been hidden for so many centuries because of persecution. Okay, so yan po ang naging takbo ng history. Now, eto. Yung term na alien or external righteousness, naging popular nung panahon ng Reformation. Dahil, gusto nilang i-distinguish yung tunay na unawa sa kaligtasan at saka ito. Ito, ini-infuse ang righteousness dito. Ang ibig sabihin, ang righteousness na nakapagliligtas, masusumpungan mo dito sa tao. Okay? Ano yun? Kasama yung mga works niya. Okay. Ngayon, para ma-distinguish yung righteousness ng Roman Catholic at saka yung righteousness na kapagliligtas sa tunay na gospel, ginamit nila yung salitang alien righteousness o kaya external righteousness. Hindi naman po ibig sabihin righteousness ito ni E.T. Alien righteousness. Ang ibig naman po sabihin ng alien o external righteousness, the righteousness that saves a man is outside of himself. It is found in Jesus Christ. Yun na po ang ibig sabihin ng alien, external. Naging popular. Ito ang sabi ng Roman Catholic. So that the righteousness of faith is the obedience of the regenerate or the obedience of the born again. Right? To the law. When love, which embraces the whole law, is infused, ipinasok sa tao into believers through the Holy Spirit. Now, against that belief, ito ang sabi ng mga Protestants. Okay? Ang sabi po, Luther quite definitely teaches that a man is justified through the external righteousness of Christ and not through renewal or becoming righteous, through the working of grace. The emphasis, yung grace na yan, yung sanctifying grace na tinatawag nila, which is the Holy Spirit. Okay? The emphasis is laid on the work of Christ for sinners. Right? External righteousness. Now, the Reformation was the time when the man of sin suffered a deadly wound as prophesied in Revelation. Matatandaan nyo yung study natin sa Revelation? The Reformation gave the Roman Catholic Church the deadly wound. Natauhan kasi dahil sa Reformation,
Natauhan yung mga kings, natauhan yung mga magistrates. Kasi panahon pa ng mga monarchies noon. Natauhan sila. At sabi niya, mali pala yung pinapaniwala sa atin ng Roman Catholic Church. Tama pala itong sinabi ng mga reformers. Kaya marami pong kings, mga monarchs ng panahon na yon, sumanib sa Reformation. And one of them was the King of France. Kaya itong si General Napoleon Bonaparte, natandaan niyo po yun sa history. Pinahuli po niya yung Pope sa general niya at in-exile nila. That was the time when the Roman Catholic Church suffered its deadly wound as prophesied sa Revelation 13. Pero, hindi pa yun ang wakas. Tandaan ninyo, ang sabi ni Apostle Paul, this man of sin will be destroyed at the second coming of Jesus Christ by His brightness. So, nandyan pa yan. Nandyan pa. And we are witnesses of the fact na nandyan pa yan. At, ang sabi sa atin sa prophecy sa Revelation 13, the deadly wound was healed. Anong nakasugat sa kanya? Yung rediscovery ng Ebanghelyo. Ano ang magpapagaling dun sa sugat niya na sinugat ng Ebanghelyo? Pagka nawala na naman ang Ebanghelyo sa church, right? Yung tunay na Ebanghelyo, yun po ang magpapagaling sa deadly wound ng man of sin. Ngayon po, gumagaling na. Bakit? How will a deadly wound heal? If the rediscovery of the true gospel dealt the man of sin his deadly wound, the loss of the true gospel will heal that deadly wound. Yung pong mga anak ng Reformation, okay? Yung tinatawag nilang mga Protestant churches. Abay, lumapit na sila sa panig ng Roman Catholic Church. Why? Inadapt na po nila yung doctrine na part ng salvation ng tao ang new birth at yung sanctification. Saan nangyayari ang new birth at sanctification? Dito. Nag-umpisa na sila. Ang sabi nila, part yan ng salvation. So, ibig sabihin, salvation, at least a part of salvation is being done here. It was not completely done in Christ. Hindi nila binabaliwala yun. Sabi nila, your past sins are forgiven because of that. Pero, may susunod na step. Kailangan kang ma-born again. Kailangan kang ma-sanctify para makumpleto ang salvation mo. Di balik ka na naman doon sa from focus on Christ and His life, death, and resurrection for your salvation. Balik ka na naman dito sa focus sa believer sa kanyang transformation. Balik ka na naman. At kahit na po yung tinatawag nating Christian witness ngayon, eto, tingnan niyo yung malaking pagkakaiba. Binasa ko yung witness ng mga apostles sa Book of Acts. Ang witness nila, ito. Christ's life, death, and resurrection. Yan ang apostolic witness. Christ was risen from the dead and we are witnesses of this fact. Yan ang witness ng apostles. Ano ang witness ngayon ng mga Kristiyano? Ito. Yan. Ang sabi niya, I'm doing life in Jesus Christ and I want no parole. Nakapokus dyan. Nakapokus sa believer. Christian life and witness. Asan ang cross dito?
Wala. Puro believers yan. Libro yan na talagang pinablish. And this is only one of the many about Christian witness. If this does not convince you that there was a huge shift of focus of the church, pag hindi kayo nakumbinsi rito, ay darating ang panahon, nandun kayo sa kabilang kampo. Yung Reformation churches na dapat sana nangalaga sa tunay na ebanghelyo, kinurap na nila yung ebanghelyo at lumapit na sila dito sa ebanghelyo, false gospel ng Roman Catholic Church. And so the heal is healing. The wound is healing right before our eyes. At ang nakakalungkot, hindi ito nakikita ng maraming Kristiyano. I don't want us to develop the spirit of pride na, oh, thank God, we know it. Huwag tayo maging pariseo na. We belong to the same body of Jesus Christ. At yung karamihan ng members ng bading ito ay naliligaw. So, kailangan pong bumalik ang church sa dati niyang focus. We live at a time when the false gospel, the false Christ, and the false Holy Spirit had taken over most of the churches today, focusing on the believer rather than on Christ. The church needs refocusing of its spiritual eyes to Jesus Christ. And how do we refocus? Ang sagot po nandun sa ating key passage. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Kung hindi natin itutuloy, ang magiging meaning niyan, yung kinuhang meaning ng Kwan. Let us fix our eyes on Jesus dahil sa pamamagitan niya ay magkakaroon tayo ng pagbabago. Ayan ang mga gusto niyo ba ng pagbabago? Church, this is what you hear from the pulpit. Hindi niyo pwedeng baguhin ang sarili ninyo. Kailangan niyo si Christ para magbago kayo. Ang matatanim sa isip ng tao, kung hindi ko kaya magbago, si Christ ang makakapagbago sa akin. Kailangan ko siya para mabago ako. At pag nabago ako, liligtas ako. Yun ang papasok sa mo, sa isip mo. Kung laging yan ang maririnig mo sa pulpito, punta ka sa CCF, yan ang maririnig mo. Tama? Brother Ervin, nagpo-post pa si Brother Ervin ng mga sermons dun sa kon. O sample pa lang yun, marami pa yan. Kung yan lagi ang maririnig mo, preaching about the transformed life of the believer, magkakaroon ka ng idea na maliligtas ka dahil na-transform ang buhay mo. Hindi mo alam na yun ay resulta lang ng kwan mo. Dapat yun lang ang resulta ng salvation mo. You have been transformed because you have been saved in the first place. Hindi yung matatransform ka tapos isi-save na ng kwan. But that is exactly what the Roman Catholic doctrine of salvation is. Kailangan i-transform ka ng sanctifying grace ng Holy Spirit para sa ganun maging pleasing ka sa harap ng Diyos in your own person. Kaya yung substitutionary work ni Jesus Christ,
Wala na. Ikaw na. Ikaw na ang star. Na-focus na sa believer. So kung itutuloy natin ito, alam natin kung saan ka dapat mag-focus. Right? Let us fix our eyes on Jesus. Ang sabi rito, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross. So saan ka mag-fix? Hindi sa cross. Ang ibig sabihin yan, sa gospel, diyan ka mag-fix. Scorning its shame and sat down at the right hand of the throne of God. Sitting down means may tinapos kang trabaho. Okay? Yun po ang kwan. Yun po ang ibig sabihin ng sitting down dito. Pinagtatalunan. Ano ba ang ginagawa ni Jesus Christ sa langit? Nakaupo ba siya o nakatayo? Kasi nung makita niya makita siya ni Stephen, and I saw, sabi niya gano'n, the Son of God standing. Sabi niya, at the right hand of God. Ano ba siya? Nakaupo ba siya? Nakatayo. Yung sitting down, ang ibig sabihin nun, tapos na yung trabaho niya, and therefore he sat down. Yun naman pagtayo, kung nasa kalagayan kang tulad ni Stephen na malapit ka nang patayin, Jesus Christ is standing for you. Mawalan ka man ng buhay, nandito ako para sa iyo. Nandito ako. Kaya nakita ni Apostle ni Stephen, nakatayo. Right? Kung nakita niya nakaupo, ako naman, nandito na ako, hindi pa ako, bakit hindi pa kumikilos, nakaupo lang? Kaya nakita niya nakatayo, ready for action. Kaya, kung dito sa verse na ito, dun mo kukunin in context, right? Ang fixing our eyes on Jesus is focusing on the gospel of Christ, His life, death, and resurrection. Yan po ang ibig sabihin ng fixing your eyes on Jesus. Hindi yung i-fix mo yung eyes mo sa kay Kristo dahil siya ang tutulong sa iyo na maging matwid ka. Na siya ang magpapalakas sa iyo para sa ganun, matransform ka. Yun po ang pumapasok lagi sa isip ng mga Kristiyano ngayon. Pagka sinabi mong fix your eyes on Jesus. Hindi dun sa tinapos na niyang gawain ng kaligtasan para sa iyo. Hindi yun This means that we must fix our eyes on Jesus by focusing on the cross and His finished work of salvation for us. Ako, nagpapasalamat ako na we are a small part of the body of Christians being led by the Spirit. Para makita po natin kung nasaan tayo ngayon, right? At makita rin natin kung ano ang tunay na ebanghelyo at kung ano ang false gospel. Kung ano ang tamang focus talaga natin at ano yung nalihis na focus ng karamihan. And I really thank the Lord. Now, don't think for a moment that tayo-tayo lang. Right? There are groups, many groups all over the world that are being led by the same Spirit who is leading us. God is not leading a stray group here and there. He is leading a church. Magpasalamat lang tayo dahil napabilang tayo doon sa nililid niya. So, purihin po ang Panginoon. And I hope we feel the need of the church. At tayo na alam natin ang tunay na gospel. At alam natin kung saan talaga dapat mag-focus tayo. Gawin natin yung ating share sa gawain ng Panginoon.
Huwag tayong maging complacent. Huwag natin sabihin, salamat na lang at naunawaan ko ang tunay na ebanghelyo. Okay pala. Safe pala ako. Ha? Hindi pala sa sarili kong gawa ako maliligtas. Tapos wala ka namang ginagawa para naman sa iba. Your faith, your action will show whether your faith is true or not. With this knowledge and you are just sitting down, at natatanda niyo yung may kanta yung mga may kanta yung old gospel song Standing on the promises of Christ my King. Ang sa mga yun, para sa mga masisipag talaga yun. Pero sa daw sa mga medyo tinatamad, hindi standing on the promises Standing on the premises of Christ. Standing na sa premises. Nandun ka lang. Titingin-tingin ka lang. Kung anong nangyayari. Kailangan kumilos tayo. Right? By spreading the true gospel of Jesus Christ and telling people to shun the false gospel of Jesus Christ na ipinapangaral ng first of the Roman Catholic Church and then the other Protestant churches na na rin, nag-jump na rin sa bandwagon. So, purihin po ang Panginoon sa kahabagan po ng Diyos sa atin ito na pinaalam niya sa atin ang tunay na ebanghelyo. Nahabag siya sa atin at gusto niyang maiwasan natin yung false gospel. Kaya po nangyari ito. This is not because of anything, na good in us. No. Kailangan alam natin kung saan natin ilagay yung ating sarili. Okay? Let us bow our heads in prayer. Ang maraming banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga nagdaang sandali na sinariwa niyo po sa aming isipan, Panginoon. Ang paglihis ng focus ng iglesia. At ganyan din, Panginoon, ang rediscovery ng gospel sa panahon ng Reformation, ang napakalaking pagkilos ng inyong banal na espiritu sa inyong iglesia. Natapot ngayon, nakita namin, Panginoon, na ang tunay na ebanghelyo ay nakukurap, Panginoon, sa inyong bayan at bumabalik muli sa false gospel ang mga sons and daughters ng Reformation. Hiling po namin sa inyo, Panginoon, na gamitin po kami upang patuloy na ma-recover ang tunay na ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo. At marami pa pong kaluluwa ang makarinig nito at maraming kaluluwa pa ang mapasama sa inyong kaharian. Gamitin niyo po ang aming mga local churches na ito, Panginoon. Ang JCF, NCCM, TCI, sa patuloy na pagpapalaganap ng ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo. At tuloy pagbibigay ng warning laban po sa false Christ, false gospel, and false Holy Spirit. Continue to imbue us with the Holy Spirit and continue to enlighten our hearts and minds of the truth of Christ. Na habang ginagawa niyo ito, Panginoon, alam namin na lalong magtutumibay po ang aming pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Pagpalain pa po ang mga nalalabing sandali ng aming pagsamba at pagpuri sa inyo, O Diyos. Patawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.